Hello mga kabasketball, sa ulo ng ating mga balita, Olympics basketball semi-final pairs kumpirmado na. LeBron James nasugatan ang bahagi ng kanyang mata matapos matamaan ng siko ang matutunan kay Steph sa panalo ng Team USA laban sa Brazil. At ang panghuli, Kevin Durant become all-time leading scorer for Team USA. Ang unang balita, makakalaban ng Germany ang France sa unang Olympics basketball semifinal ng 11:30 ng umaga. Sa ikalawang semifinal game, maglalaro ang Serbia laban sa Team USA ng 3:00 ng hapon. Ang dalawang semifinal na laro ay lalaruin sa Huwebes, August 8. Matapos ang panalo ng France laban sa Canada, ang unang semifinal pair ay natukoy na. Makakalaban ng reigning FIBA Basketball World Cup champions ay Germany, ang host nation ang France. Kwalipikado ang Germany para sa Olympics basketball semifinal para sa una sa kasaysayan ng bansa. Nagkaharap na ang Germany laban sa France noong 2024 Paris Olympics sa group stage. Nanalo doon ang Germany sa score na 85-71. Ngayon semifinals ay maghaharap ulit silang dalawa. Makakahiganti na kaya ang team ng France. Samantala, gumawa ng 24-point comeback ang Serbia at umabante din sa semifinal. Gaya ng inaasahan, nanguna si Nikola Jokic sa kanyang 21 points, 14 rebounds, 8 assists, 4 steals. Makakalaban ng Serbia ang Team USA na tinalo ang Brazil sa matchup sa semifinal. Alinmang paraan, ibinahagi ni Bogdan Bogdanovic ang kanyang paniniwala na mananalo sila laban sa Team USA. Sabi niya kailangan lang daw nila ng dedikasyon, pagtutulungan ng magkakasama at pananampalataya para maungusan nila ang Team USA. Sa pangalawang balita, LeBron James tinahi ang kanyang mata matapos matamaan ng siko laban sa Brazil. Umalis si LeBron James sa blowout ng Team USA 122-87 na tagumpay laban sa Brazil sa Olympic quarterfinals matapos ang isang siko sa ulo. Tila dumudugo si James sa itaas ng mata bago siya pumunta sa locker room para magpagamot sa medical staff. Hindi na bumalik si James sa laro pagkatapos ng kanyang paglabas sa ikatlong quarter, ngunit bumalik siya sa bench noong fourth quarter nang masiguro ng Estados Unidos ang kanilang pwesto sa semifinals. Bago ang injury, nakapagtala si James ng 12 points, 9 na assist, 3 rebound at 3 steals. Isa siya sa 6 na manlalaro na nakapuntos ng double figures para sa US. At pinangunahan din niya ang team sa mga assist. Si James, na naglalaro sa kanyang ika-4 na Olympic Games, ay nagsimula sa bawat laban para sa Estados Unidos sa buong paligsahan. Inaasahan niyang manatili sa starting 5 sa semifinals laban sa Team Serbia na nakatakda sa Huwebes. At sa pangbalita, ang matutunan kay Steph sa panalo ng Team USA laban sa Brazil. Si Curry ay umiskor lamang ng 7 puntos at ginugol ang karamihan sa ikalawang kalahati na tinatamasa ang view mula sa sidelines. Isa na namang blowout na panalo ng Team USA, isa pang araw kung saan hindi na kailangan ang presensya mula kay Curry. Tahimik, naging perpekto si Curry sa first half, umiskor ng 7 puntos sa 2 of 2 shooting. Na-foul siya sa kanyang 3-point attempt at ginawa ang lahat ng kanyang 3 free throws. Ang dalawang nagawa ni Curry sa unang kalahati ay parehong layup sa unang quarter. Ang tanging shot niya sa second quarter ay ang 3-point attempt na na-foul si Curry. Nagpapahinga at nagpapahinga, pinanood ni Curry ang buong fourth quarter sa bench. Hindi kailangan ng Team USA si Curry na maging leading scorer nila sa group play o sa quarterfinals. Ngayon, ito ay isang medalya, lalo na ang ginto ang nasa laro. Ang isang Steph show ay maaaring mangyari anumang oras, lalo na papalapit na ang finals. At sa karagdagang balita, si Kevin Durant ay naging all-time leading scorer para sa Team USA sa dominant 122-87 panalo laban sa Brazil sa quarterfinals ng Olympic tournament. Sino sa palagay nyo ang mananalo ng gold? Please comment nyo lang sa baba. Basketball today, basketball later.